Ito na ang hinihintay niyong recipe ko ng cinnamon roll with cream cheese frosting. Let's get started. First, para sa dough, pagsamahin natin dry ingredients, egg, cream, ice cold water, at gumamit ako ng orange zest. For this recipe, dalawang orange yung ginamit ko. In this procedure, gumamit ako ulit ng paddle attachment since maliit na batch uli ang ginagawa ko. Again, ang standard natin from low to medium speed until makabuo tayo ng 70 to 80% gluten development. Then mag-add tayo ng butter, softened butter, then mix from low to medium speed until ma-well incorporate yung butter, then high speed until ma-fully develop yung dough natin. Then cover lang natin ng plastic wrap and i-chill natin for about 1 to 2 hours para ma-relax ang gluten at madali nating i-roll. Para sa filling, pinagsama ko lang brown sugar, muscovado, cinnamon, salt, cardamom, all-purpose flour, egg, at butter. Minix ko lang until smooth yung filling natin. Para sa frosting, pinagsama ko lang all-purpose cream, cream cheese, at powdered sugar. Mix well lang natin until smooth and free from lumps. Isa sa mga points to consider natin is yung texture ng dough. So, technically, ginawa ko talagang stiff yung texture para mas madali siyang i-roll compare sa mas malagkit na dough para mas madali natin i-handle. Second, gumamit tayo ng ice cold water. Well, basically, pag gumagawa talaga ako ng dough, I prefer na ice cold water yung gamitin natin kasi nga nagkakaroon ng friction tuwing mixing. So, iniiwasan natin mag-init yung dough kasi nakakasira siya ng texture. And second reason for that is para mas madali yung dough retardation. Or in short, hindi siya mas madaling umalsa. Again, for flavor and also pag yung dough kasi is na-proof masyado, mas mahirap siya i-roll out evenly. In this recipe, gumamit ako ng mga spices katulad ng cardamom and also gumamit ako ng orange zest. Those two enhance the cinnamon flavor. After natin i-rest yung dough, grease lang natin yung working table at yung rolling pinagagamitin natin. Then flatten lang natin yung dough into rectangular shape. Make sure lang na even yung pag-roll nyo sa dough. Maglalagay tayo ng filling until ma-fully covered yung dough. Then maglalagay lang tayo ng allowance sa bandang baba para pang-lock ng seam natin. Roll natin from top towards the end. Then hatak nyo lang yung bandang dulo para ma-lock natin yung seam ng dough. This one is optional pero mas preferred ko na may filling sa bottom part ng pan para sticky ba siya pagka-bake. Tapos, ikat lang natin into smaller and even sizes. Transfer into baking pan and proof until double in size. Kung ikakat nyo na yung cinnamon nyo, I suggest na i-chill nyo muna siya. Pagka-chill, tsaka nyo siya ikat para ma-relax yung gluten. At mas even yung paghiwa or mas even yung mga cinnamon rolls natin. I suggest din na gumamit kayo ng serrated knife instead of kitchen knife. Ang recommended height ng cinnamon roll pag kinakat nyo is approximately 1 to 2 inches. Kasi mas mataas, malaking tendency na bumagsak yung cinnamon nyo. At hindi pantay-pantay pag naluto. Isa sa mga tip ko rin pag nagro-roll out na kayo ng dough is huwag masyadong mahigpit. Kasi ang tendency nun aalsa sa gitna or pataas yung alsa niya. Mahalaga din ang spacing niya sa baking pan. So, kailangan may allowance ng cinnamon roll sa pag-alsa. Sa recipe na to, gumamit ako ng conventional oven na may top and heat bottom. Ang temperature ko is 180 degrees Celsius. Binake ko siya for about 15 to 17 minutes. Kung convection ang gamit nyo, mas mabilis. Minsan less than 15 minutes, luto na yung cinnamon roll nyo. Kung deck oven, gas type, or electric, approximately 15 to 17 minutes mo siyang i-bake. Kung hindi calibrated yung oven nyo, baka mas matagal pa. After proofing, bake at 180 degrees Celsius for 12 to 15 minutes or until done. Pagka-bake, let it cool at lalagyan natin ng frosting. Adding cinnamon is optional at meron na kayong cinnamon rolls. If you have any questions, just comment down below.